ni Erwin Tulfo. Malamang ang pag-uusapan dito mga bossing is yung kumbaga ini-interview niya o tinatanong niya si si Gutesa Oh. Taryo, doon po sa affidavit ni Ayan. Game. Atras. Pwede siyang scriptwriter pero bagsak sa pagiging direktor si Mark Cubs. Alam na ibang klaseng mag-direct talaga, Wala nga ang 2K Boss Mark. Yan ang sinungaling na yan. Sabi ni Ma'am Rowena Marzan, official. Oo nga, hanggang ngayon, hindi na pag-uusapan. Yung 2,000 pababa, libre. Yung kuryente ho natin, di ba? Hirap kumita ng pera kahit ano papasukin. Uwi ka na. Booking, sabi ni Zaridel. Ang kawawa ho dyan, mga bossing, pag nakulong pa siya dyan sa ginagawa niyang ganyan, kawawa pa yung mga anak nito Di ba? Walang trabaho si tatay, nakakulong si tatay, o yari pa. po may lumabas na statement mula po dito sa nagnotaryo doon po sa affidavit ni Orly Gutesa, si Attorney Espera. Sabi po niya, peke daw. Eto din po. Ang sabi nung nagnotaryo, sorry. No, hindi ko notaryo yan. Pinabulaanan po. Ay, categorically, sabi po itong notaryo, I quote, I categorically deny notarizing. Ang ganda ni Gretchen Ho, Ganda, si Gretchen Ho yung nag-i-interview kay, Erwin Tulfo. Signing or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. How do you think does this affect the statement of the witness? Definitely, kung the lawyer who supposedly signed his affidavit is denying it na pinirmahan niya, therefore, ay nawawala ng saysay yung testigo ngayon. I mean, yung statement niya because... Uy, Senator Erwin, sabi naman po ng mga DDS, ano naman kung walang saysay o ano naman kung peke yung notaryo? Bakit naman daw mawawalan ng saysay as long as nanumpa daw ho sa harap ng mga senador, mga kababayan? Pero nandoon pa din ho, mga bossing, yung motibo. Ano ang motibo? Bakit mo pepekein o bakit mo dadayain yung notaryo na yun? Ano ang motibo mo? Di ba? Yung lawyer na ika nga signed it, sinasabing hindi siya pumirma. Then the question is, sino? At saka, sino prepare ng statement na yon? So, malaking impact ito, Ms. Gretchen. Very, very, surprising at malaki ang medyo mababawasan ang kredibilidad ng kanyang mga sinabi. Ako, naniniwala ho ako dyan. Tsaka hindi lang ho yung notaryo, mga kababayan. Hindi lang ho yung notaryo. Mismo ho, mga boss chief sir, yung tanungan, yung question and answer. Ang gulo, doon nga lang ho, mga bossing. Box daw sabi. Yung basura sa box. Tapos, yung meron na siyang hawak na script, nasa malita na daw po. Eto pa nakakatanong, nakakatanong. Eto pa ho nakakatawa, mga kababayan, Biruin nyo ho. Ilan? 46 na maleta daw ho, na punong-puno ng tagi-1,000 piso. Di ang bigat ho nun. 46 ipinanek doon sa 52 floor o 56 floor, kung saan man floor, tinaas, lahat. Unang-unang tanong doon, ilang pabalik-balik sa elevator yan? Sa elevator, siguro ang kakasya, mga 6. Sabihin mo ng 8. Di ba? Baba na naman. May makakahalata na ho nun, mga kababayan. May makakahalata na ho nun. Tapos, pagkatapos daw hong ipanek, mga kababayan, 11 lang pala yung iiwan doon sa taas. Tapos yung 35 ibababa din. Ano yun? Sira, tok-tok nyo? Hindi naman pala lahat ipapanek, tapos ipinanek nyo lahat. 46, tapos yung 35 ibababa ulit, tapos ihahatid naman daw ho sa bahay nung ginagawa o yung pinaparenovate ni Martin Romualdez. Sabi, sino tumanggap doon ng pera? Yung mga construction workers. Lahat ho yan, mga kababayan, di ba? Hindi lang ho yung notaryo. Pati ho itong
buhol-buhol na statement ng witness ni Marcoleta. Pumalaki yung dagok no dun sa kanyang testimonya. Pero does it change things given na nag-testify po siya under oath kahapon? Kailangan po ba niya kumbaga i-refile itong kanyang affidavit? We will have to invite him sa next hearing. I don't know when. I still have to consult with our chairman, Senator Ping Lacson, kung kailan yung next. Ganito ang gawin, ano? Mga kababayan. Surprise. Naku, hindi na masusurprise. Mababasa na, mabibinig niya ni Marcoleta. Ganito ang gawin nyo. No? Di ba may kopya na kayo? Mismo doon sa hearing, papuntahin nyo dyan sa gilid. O, eto, sa gilid ka, ha? Pero nakatutok kayo, tingnan nyo kung dadayain o hindi. Yung mga sinalaysay mo doon, kahit na hindi magkakasunod-sunod, isulat mo ulit dyan. Ano? Isulat mo ulit sa papel. Lahat. Kung may malimutan ka man, okay lang, maintindihan namin. Siguro pa konti-konti lang. Pero lahat ng sinulat mo doon, isulat mo ulit. Habang live hearing, ano? Wag hayaan nyo lang, kayo nagkausap-usap kayo, siya susulat lang. Tapos pag-matchin nyo. 'Di ba? Pag-matchin nyo, tama ba itong unang pinapakita nila na sinasabi ni Marcoleta na hindi mo binasa yung paragraph 20 na mas para pa mas para pang kabisado ni Marcoleta. 'Di ba? At mas alam na alam. Oh, saglit lang. Huwag ka nang mag-a-adlib. Kung ano lang yung nakasulat dyan, yan lang ang basahin mo. Baka nga naman sa adlib pa, mayari. O, di ba? Yung sinulat niya live doon sa hearing, pagtugmain nyo ho. Mahuhuli yan. Kung alam ba at totoo ba yung kanyang mga ineebas o kanyang mga isinalaysay. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy. Hearing, pero definitely he's already aware, including the Senate President, doon sa pahayag ng attorney last night. So I guess definitely we will have a meeting or a hearing soon at maimbitahan itong tao nito because we have a lot of questions now. Sabi ni Ron, Maka Marcos pala ang vlogger. Ay, oo, proud ako na sumusuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung sasabihin mo na DDS ako, nako, putra kasi mag-aaway tayo. Nakakahiya pong maging DDS, mga kababayan. Biruin mo, yung sinabi nila, nako, ingatan, si Orly Gotesa. Kasi daw po, tanging witness na nagsisiwalat ng katotohanan daw ho. Putek na yan, intindi mo yung sinasabi, halo-halo Di ba? Kaya ngayon pinagtatawanan. At dito mo makikita mga kababayan, yung kaibahan po ng mga DDS at kaibahan nating mga sumusuporta sa gobyerno. Magkano naabot sa iyo ni Romualdez? At paulit-ulit naman yung ganyan, boss. Ano ba naman yung piso comment na yan? Haba na lang sinasabi ko, 44 minutos na akong nagsasalita tapos ang banat mo lang, magkano naabot sa iyo ni Marcos at ni paulit-ulit na ganun. Wala bang masasabi man lang na hindi totoo yung sinasabi mo, tapos sabay i-explain mo. Wala, paulit-ulit. Magkano binayad sa iyo ni Marcos at ni Romualdez? Magnanakaw si Romualdez, nagbayad ng 150 million kada congressman para lang mapa-impeach si Sara Duterte. Yan. Hanapan mong ebidensya. Sabi nun, Sabi nun, no? Baka meron ka naman litrato dyan. Wala, sabi lang nun Nagbayad daw si Romualdez ng 150 million para ma-impeach si Sara Duterte. Ayaw pang paniwalaan na yung mga resibo nila Mary Grace Piatos, mismong OBP ang nagpasa at mismong Department of Education ang nagpasa sa COA. Ayaw pang maniwala. Mga bugok kasi. Mga mahihina ho ang utak, mga kababayan. The thing is, ako mismo, I'll ask him, bakit mo sinabi, bakit nakapirma dito itong attorney na ito, ngayon tinatanggi? O, totoo ba ito? So, we will have to ask him, kasi, and then inform him na
nawawalan tuloy ng saysay itong mga sinabi mo because dito pa lang sa pumirma ng attorney na affidavit mo ay tinatanggi na pumirma siya dyan. So, malaking question mark niya yun. Medyo mabibigat nga po ang kanyang mga statement kahapon, specifically. Nag-iiyakan ho kasi yung mga DDS. Kasi daw eto pag-asa nila si Orly Gutesa, tapos ngayon pasali-saliwa, kali-kaliwa, buhol-buhol yung mga pinagsasasabi doon sa Congress, sa Senado. Linking the former House Speaker Martin Romualdez to the whole flood control fiasco. His name has been mentioned already. And does his involvement add up to you? I mean, kahapon po sabi po ninyo, mukha naman po siya nagsasabi ng totoo. Kailangan lang maging consistent dito sa mga pahayag. O meron pa po kayong nakikitang butas dito? O meron pa po ba kayong hinahanap? Butas-butas, sabi siguro, butas-butas. Paano pag kinuha na kaya sina Bato at Go ng ICC? Di ngal-ngalan ulit yung mga DDS, mga bossing. No? Na detalye that raises questions. Yeah, yung delivery kasi may mga Sabi ni Alexander Pabella, naku, yari yan kay Sara, yung witness. Kasi pumalpak, baka gawing pataba sa lupa yun. Hindi, sabi, ano daw security daw yan dati ni Vice Presidente, si Gutesa. Security daw ng Vice Presidente dati yan. Di umano, hindi ko sure. text sa akin, may mga lawyers, yung lawyers ko while they were behind me, they were texting me na parang nakakapagtaka, Sen, bakit gano'n? Ilang sasakyan ba? Kung 17 suitcases na hanggang bewang niya, hindi basta-basta magkakasya yung 17 na yun sa... Hindi, ilan? 46, boss. 46 na suitcase, ang sabi. Pinanik doon sa taas, tapos 35 binabati. Wala lang. Trip lang naming magpagod. Pinanik namin yung 46, tapos 35, ibababa din. Hindi na lang ginawa. 11, taas nyo doon. Tapos na, tapos alis na tayo. Isa or dalawang van lang. Let alone yung sinasabi niyang nag-deliver sa kanila sa bahay ni Saldico nung siya ang tumanggap noon ay 46 suitcases. Ang daming van noon, ang daming truck, or kailangan mo ng truck, syempre magtataka na yung security ng Valle Verde 6. So, Correct. Diba? Sabi ni Ma'am Ana Pangilinan, my husband said, bili daw siya ng Ferrari para may libreng sombrero katulad ng sayo, Mark. Naku, wala ho akong Ferrari, mga kababayan, si Bryce Hernandez. Kapag ka nakakita ho kayo ng ganito, mga bossing, tapos, ano ba, may number ba to? May number yata ito. Ayan, sa ilalim, ayan. May nakakita kayo number na 44. Hindi po ibig sabihin may Ferrari. Siguro, fan ho ni Lewis Hamilton. Tapos Ferrari yung sinasakyan sa Formula 1 ni Lewis Hamilton, kaya po ganyan. Pero wala po akong Ferrari, ma'am. Tuloy. what we're going to do, we will ask him, or if not, we will subpoena the CCTV of Valle Verde 6 kung may ganun nga kadaming sasakyan. Kasi kung isang sasakyan lang, we don't believe na kakasya kahit anong van pa. Correct. Siguro, tingin ko, kung ban, siguro. Kung ban, tapos dalawa lang yung nasa labas, ang nakakapagod naman yung trabaho na yun. Tapos delikado, bulto-bultong pera, dadalawa lang kayo. Siyempre may mga ano pa yan, may mga backup pa yan. Di ba? Kung ban, siguro, maybe 12 ang kakasya, yung ban, tapos walang laman lahat. 46 na malalaking suitcases, hindi kakasya. Kailangan mo na ng container van siguro. Or the least, isang maliit na mini truck, Miss Gretchen. Ito pong bahay din po sa Forbes Park, yan din po ba hihingan din yun ng CCTV? Definitely. So para magtugma, kung maging consistent, yung sinasabi niya. Kaya doon pa lang when I was asked by the media, may duda ba kayo? So kasi hindi natin natanong dahil naubos yung oras ko. Definitely we'll be asking the CCTV of Forbes Park. Ayan. Tsaka ito, mga bossing, alisin ko na yan. Tapos